Yan, good morning. So mga nagtatanong na ano ba yung tamang paggamit? Kasi may mga nalilito na bakit daw kailangan Primera Law, Primera High, Segunda Law, Segunda High, Tercera Law, Tercera High. Sabi ng iba, hindi ba pwedeng diretso na lang high? Hindi ho, kasi yun ho yung manual. No? Kagaya ho ng ating pong mga sinaunang sasakyan, meron tayong mga Polder Road Ranger, no? Yung ubos-ubos na kailangan ubusin mo muna mula Quinta hanggang Quinta, mula Primera hanggang Quintalo. And then, kung walang problema yung transmission mo, pwede kang mag-abang. Bago pagbunot mo, nakahina automatic yun. Pagpasok mo ng Primera High, as consider a 6-star. No? So, yun yung mga 10 speed. Ano? Yung mga 8 puller, na transmission, pangilalim, Rockwell, tsaka mga Spicer ng araw, yung mga international, ano? Yung Peterbilt, yung nakagamit pa ako nung araw yung long nose na Brockway, no? Ang tawag namin doon ay saksak bunot, no? Kasi ano yun eh, Primera Law, tapos apak ka ng clutch bago ko mag-high. Hindi ka pwede mag-abang kasi lalagapak yung transmission. So meron din mga nung araw yung mga road bus, no? Yung mga autocar, halos same lang, pero yung mga makina noon ay mga Detroit, mga Cummins. So, marami pong mga iba't ibang mga transmission. Ngayon, kung yung truck mo ay mayroong kaibahan sa mga ginagamit dito sa amin sa Pilipinas, can you share? I-share mo kung ano yung knowledge ng sasakyan mo, paano gamitin para at least matutunan ng ating mga kababayang driver, no? Huwag mong anuhin na mali yung aming doktrina, yung tinuturo namin. Kasi hindi ko kayo magtuturo ng mali, no? Hindi kayo magtuturo dito nang wala sa manual, no? Kaya nga dito, sinasabi rito, ang shifting pattern ay nakalagay sa isang decal o depende sa model na sasakyan na iyong ginagamit. Nandiyan sa harap eh, kung anong model. Yung difference of yung brand ng sasakyan ay magkakaiba ho yan. Hindi pwedeng iisa. Hindi ka pwedeng mangupya. Ibig sabihin, kung ang ibang brand ay ganito, dapat ganun din ang transmission. Hindi, mga ibigan. Ang mga truck, baka nagtataka lang kasi kayo. Baka yung nagamit ninyo ng mga sasakyan ay yun lang ang nabigyan natin ng pansin. Pero lahat ng sasakyan na iba't ibang unit, iba't ibang mga brand, mayroong pagkakaiba yung transmission. Meron dyan kwarta-kwarta, kwarta low, kwarta high, tapos meron dyan tinatawag na meron ka ng low, na primera low, meron ka pang extra low kung tawagin. Meron din naman mga transmission na meron silang depth reduction, ano? Yan, sa mga sasakyan ng araw, yung mga Caterpillar, yung makina, meron silang mga tinatawag na depth reduction kung tawagin. Pero kinta-kinta rin yung 10 speed kung tawagin. Nakagamit din ako ng Kenworth ng araw na 10 speed, pero meron siyang tinatawag na overdrive, no? Pagka nasa rektahan ka na, kailangan i-shift mo lang yung overdrive. So, magta-times to yung speed mo. So, yun ho yung kaibahan ng mga sasakyan ngayon. Ngayon, may nagtatanong, yung mga ibang sasakyan ngayon, 16 speed, bakit kailangan pa dumaan sa Primera Law, abang, Primera High, apak ka ng class bago mag-Primera High, Law, abang ka para sa Segunda Law. Yun ay ginawa para magkaroon tayo doon ng tinatawag na fuel efficiency. So, ibig sabihin yung matipid na paggamit ng ating pong mga sasakyan na konting arangkada, change gear ka na. Kasi mga kapatid, kung hindi pa niya naririnig to, ginawa ito ng mga manufacturer ng gumawa ng sasakyan para mapatipid tayo sa diesel consumption. At ito ay grinab ng mga truckers. Wow, matipid per kilometers, 3 per liters, 3 kilometers. Samantala nung araw, 1:1. Isang kilometro, isang litro ang nagagamit. So ngayon, napatipid ang consumption dahil mayroong technology. Yung new technology na dapat natin masundan, nasa manual yan. Pero pag hindi natin binasa ang manual, tapos haka-haka lang tayo, titingnan lang natin kung ano yung mga tamang paggamit, kuro-kuro. So punta kayo sa manual para makita natin ano ba yung tama, ba't ginawa ito na marami. So ngayon sinasabi ng iba na kailangan bang shortcut? Wala namang problema, nasa sayo yun. Kasi ang tinitingnan naman diyan yung speed. Kung ano yung speed mo, dapat yun ang ikot ng gulong mo. Kung sa tingin mo ang ikot ng yung takbo ng sasakyan mo
kung pang segunda high na yan o tercera high, di mag tercera high ka. Ngayon kung ang takbo niyan pang tercera low, tapos pinasok mo sa mas mabilis, ibig sabihin may dragging yung iyong engine kasi hindi match yung ikot ng flywheel, transmission, at saka yung ating pong differential. So yung mga shoutout sa mga magagaling, no? Yung ating mga commentator na nagsasabi na nakakapagod. Anong problema? Style mo yan. Kung mag-shortcut ka, gusto mo. Walang problema dyan. Importante, walang ingay. Hindi masisira yung transmission, hindi masisira yung clutch. Ang sinasabi lang namin, mayroong tamang paggamit. At ang tamang paggamit, yun yung nasa manual kung paano ginawa at paano dinesign yung truck para maging mas matipid sa diesel consumption. So,